Okay, so once again, good morning everybody. So I will be discussing the first lesson in business process outsourcing, and this topic is very significant, for you to be able to understand the whole context of this subject, kasi pag-uusapan natin kung tungkol saan nga ba talaga yung outsourcing, how wide outsourcing companies offer for the students and for the potential employees, and how does outsourcing industry helps the other companies to operate freely and to operate efficiently and effectively for the benefit of their clients. For the learning objective of our lesson today, so there are several things that you should understand at the end of this lesson. So ito yung mga bagay na dapat niyong matutunang lahat pag natapos natin yung discussion sa first lesson. So first is describe the BPO industry in the Philippines. Second is to know the common areas of outsourced business processes. Third is understand advantages and disadvantages of outsourcing. And then fourth is to identify the top 10 business outsourcing industry in the Philippines. So in the subtopics of this discussion, to be specific, we will define what outsourcing is, what are the different types of outsourcing, what are the common areas or the common areas that has been outsourced, and then we will also talk about why companies does outsourcing, and what are the advantages and disadvantages of outsourcing. So those are the subtopics that we will be talking about later. Yan. So to give you the background, or the idea about outsourcing, I would like to ask anyone if meron na ba kayong idea kung tungkol saan yung outsourcing, or ano ba yung outsourcing in your own words. Next. Meron ba ditong may idea na tungkol sa outsourcing? Wala naman tama o maling sagot. I just wanted to know if ano yung thoughts nyo regarding sa term na outsourcing. Walang nag-raise hand, so I will be calling. Ayan, may nag-raise hand. Yes, anak. Jacob. Okay, alright. So, thank you, anak. So, pinasok niya agad yung outsourcing ng international company to the overseas or sa atin or dito sa local settings, which is yun yung well-known talaga na klase ng outsourcing. Thank you, Iho. Another one, meron pa gustong sumagot or meron pa ba kayong thoughts regarding outsourcing? Baka may masishare si Roderick. Anak, may masishare ka ba? Like, may thoughts ka ba regarding outsourcing? Or may idea ka ba about it? Idea. Ayan. Yes, Iho. Ay, natin. Sige, wala lang akong maling sagot. Ideas niya lang. If naririnig niyo yung term na outsourcing. From the material itself. Sinabi dyan na company functions to external vendors. Functions outside the company instead of handling them in-house. Are you all familiar with BPO company? Narinig niyo na ba yung BPO company? Yeah. Or narinig nyo na ba yung thought na call center? Nagtatrabaho sa call center. I hope na lahat naman kayo ay narinig na yung idea na yun or narinig na yung klase ng trabaho na yun. Pero once again, there are a lot more of things that can be offered by BPO company na hindi lang naman solely about call center or hindi lang siya solely about answering calls and whatsoever.
So, since wala naman na share, so I will be defining what outsourcing is. So, sabi sa material natin, is a practice of sending certain job functions outside a company instead of handling them in-house. Also refers to the technique in which businesses entrust the processes of their company functions to external vendors. So, the idea of outsourcing is that a certain company who has a lot of operations done inside their business is willing to somehow share their functions, share their operations to another company for them to be able to effectively and efficiently finish all of the tasks needed for their clients. And when we talk about outsourcing, those are the things that the big companies use in order for them to reduce costs and in order for them to somehow get the best skills, to get the best employees that they might use or utilize for their business. And it is beneficial on the end of the big companies to use the skills of the other persons from other companies and then pay them in a lower price. So, basically, kapag sinasabi nating outsourcing, yun yung tipo ng trabaho na hindi ka naman directly hinahire doon sa kumpanya na kung saan ka magre-render ng trabaho dahil sa isang certain na BPO company ka employed, yet yung maximization ng iyong skills, ng maximization ng iyong rendering ng pagtatrabaho, ang nakikinabang ay yung mga malalaking kumpanya. So, kagaya nga nabanggit kanina ni Jacob, na maraming mga international companies na they are looking for employees from the Philippines, and then yung nire-render na service ng mga Filipino, even if nasa Philippines sila, ay international based. So, andun yung clients, nandun yung amo, nandun yung system, andun yung mga operations na ginagawa nila ay hindi naman directly dito sa Philippines nag-ooperate, but rather sa ibang bansa. So, those are the kinds of outsourcing that has been done by many BPO companies in the Philippines. And then, when we talk about outsourcing, it doesn't mean na you are just answering calls from everyone. Hindi lang siya about sa customer service representative, kung familiar kayo doon. But there are two types of outsourced services. So, the other one, yung very known, na yung voice-based na tinatawag. And in this type of outsourced services, employees are required to have a good oratory skills, or they have a good communication ability in English or other language, because yung pinakapuhunan nila ay yung kanilang boses at yung kanilang pananalita. So, yung pinaka-famous na trabaho when it comes to voice-based ay yung call center agents nga na tinatawag. Pero that is a layman's term. Ang pinakatawag talaga sa kanila ay customer service representative. So those individuals handles concerns, queries, questions from individuals or clients regarding their concerns sa isang specific na account, sa isang specific na billing, or sa isang specific na matter. Like for example, si Dale ay tumawag sa PLDT because they do not have internet connection, yet bayad naman sila. So, merong sasagot sa'yo over phone, over telephone na mga tao na mag-raise or pag-raisean mo ng concern, and then they will be the one doing solutions for that specific concern. Yet, those individuals aren't employed in PLDT. They are just outsourced people ng PLDT, but they came from another company. They just handle the accounts.
accounts of PLDT para i-entertain yung queries ng mga tao. For example, yun, tumawag si Dale, tapos sinabi niya, wala po kaming internet, yada yada yada, bayad naman po kami, etc. Yung kausap mo na yun, iyon ay customer service representative ng isang BPO company. But you are not talking directly to the employee of PLDT. Sila lang yung magre-raise ng concern dun sa PLDT employee na meron po kami na-receive na concern, ito po yung account number, ito po yung address, ganyan, tagawa na lang po ng solution. Ganun. Because the nature of the work of PLDT is networking, no, internet connection, etc. And those kinds of operations, like yung sa customer service nga, yung mga concerns na gano'n, na may reklamo yung mga clients, ibang tao na yung pinapahawak nila. And those individuals na sumasagot sa calls, voice-based yung kanilang trabaho. On the other hand, may tinatawag naman tayong non-voice-based. Sabi dito, job that does not require direct interaction or voice but rather leading with knowledge. So, in this case, no, hindi naman lahat ng BPO company or hindi lahat ng ina-outsource na services ay kinakailangan magaling ka lang makipag-usap. Na may mga ibang klase ng outsource services na po pwedeng ang i-offer mo ay yung skills mo. Ang i-offer mo ay yung strength mo. At hindi mo naman kailangan makipag-usap palagi sa mga tao. Like for example, planning magpatayo ng bahay si Lyra. Si Lyra ay isang entrepreneur. Hindi naman siya architect. No, so ano gagawin ni Lyra para mapatayo niya yung yung dream house niya? So she will hire a ano yun ba? Saan po? Ay, hindi ka na nakapasok sa klase niya. Oo nga. Sa Wednesday. Bakit? Kukuha kayong scholar. Magre-ring. Sige. Pirmado naman ng service. Ka na ba to? O picture ako lang. Sige, pa kayo naman na. Sige. Paano ako magre-record ng klase? Face to face. Okay. Baka mabakasan niyo pa ako, ha? Alright. Yan. Sorry sa delays. May kinausap lang. Yan. Going back dun sa example na binibigay ko kanina. Ngayon nga, si Lyra nga ay magpapatayo ng kanyang dream house, yet si Lyra ay isang entrepreneur at hindi naman siya talaga magaling sa drawing. No, so, para ma-visualize niya ng gusto yung kanyang gustong mangyari sa kanyang bahay, ay mag-hire siya ng architect, mag-hire siya ng engineer, and those individuals, hindi naman talaga empleyado ni Lyra as entrepreneur, but na-outsource niya for the sake of getting the skills of that individuals dahil yun ay forte nila, no? Kaya nilang mag-sketch, kaya nilang mag-design ng bahay, kaya nilang i-visualize, no? Kung ano yung mga explanations na gusto nila yung mangyari sa kanyang bahay. No? So, kailangan ba ng magandang oratory skills doon? Hindi naman masyado. Hindi rin naman kailangan ng good communication skills in English kasi ang pinakakailangan ni Lyra ay matayo yung kanyang dream house. So, it is much more on the skills end or the knowledge end rather than using your voice and your mouth, no, for you to give the service that the client need. Ayan. And later on, no, mas madidiscuss pa natin kung ano pa yung iba't ibang examples, no, ng voice-based and non-voice-based na outsource services. Ayan. Meron ba ditong na-try ng magtrabaho sa BPO? You can raise your hand. Meron na bang nakatry na magtrabaho sa call centers, Accenture? Meron na ba ditong natry na mag-part-time? Meron ba dito may mga trabaho ngayon? Wala. Lahat kayo ay estudyanteng marangal na nag-aaral mabuti. Tama po ba? Hello? Ayan. Nag-resign na po. Bakasyon lang siguro kaya nagtrabaho. Wala. Lahat kayo ay estudyante.
Meron ba ditong nag-a-affiliate sa TikTok? Ganon. Nagpo-post ng mga brands or nagpo-promote ng brands? Meron bang mga TikTok famous dito? Wala din. So, lahat nga kayo ay mga estudyante marangal nga lang. Yan. So, later on, mas madidiscuss natin yung different kinds ng mga services na pwedeng i-outsource. Baka ma-shock pa kayo na, ay, ganun pala. Consider na pala na outsource services itong mga to. Nakala natin, simpleng bagay lang. Pero, non-voice based na pala siya kung tatawagin. Ayan. So, dito sa next discussion natin, so, syempre, bukod sa nabanggit ko sa inyo na merong rason, kung bakit nag-e-exist yung outsourcing. Syempre, meron rin naman reasons yung mga companies bakit sila nag-outsource in the first place. At saka, ano yung mga bagay na dapat nilang gawin kung sakali man na sila ay mag-outsource ng ibang kumpanya para gawin yung operations na meron sila. So, ito sa presentation natin nakalagay yung how can you make it work for your business. So, tatlo lang naman yung reasons kung paano mag-work ang outsourcing para sa isang negosyo. Lagi niyong tatandaan na kapag naging parte kayo ng isang institusyon, kapag naging empleyado na kayo in the near future, there will come a time na kakailanganin nyo talagang humugot ng ibang tao na hindi naman kailangan directly i-hire. Like for example, sa school, ang i-hire mo lang naman dito, teachers, utility, security. Pero may mga instances na may events. So, kailangan mo maghanap ng tao na mag-handle ng events, mag-handle ng pagkain, mag-handle ng decoration. Hindi naman siya directly i-hire sa school, but in that moment, you needed to hire someone to finish the job. Kasi hindi naman yun yung pinaka-context ng trabaho namin or ng mga teachers. So, paano daw mag-work yung outsourcing services sa mga businesses. So, 3 main points. Contractor po, papatayo na yung building ng sana. Ayan, so, 3 main points. First is to make sure that the company you're hiring can really do the job. Make sure you feel comfortable with who will be doing the work and discuss your concerns and needs openly. So, in the first place, you are hiring other people. You are considering getting services from other people. Dapat, sigurado ka na yung kukunin mong tao, yung kukunin mong kumpanya, or yung kukunin mong institusyon ay kaya talagang gawin yung kinakailangan na trabaho. Yun yung una. Pangalawa ay dapat komportable ka sa kung sino yung gagawa ng mismong trabaho na kailangan matapos. Pangatlo ay dahil nga meron kang demands, kaya ka naghahanap ng ibang tao, may needs ka na kailangan ma-fulfill, dapat yung mga needs and demands mo as business ay ma-discuss mo openly and ma-raise mo yung concerns mo ng maayos. Like for example, balikan natin yung kay Lyra na example kanina na meron siyang dream house, tapos entrepreneur siya, may sarili siyang business, and then naghahanap siya ng architect na para mag-design ng kanyang bahay. So unang-una, syempre, para magawa yung dream house ni Lyra, kailangan niyang mag-hire ng lisensyadong architect para ma-design, ma-visualize yung bahay na gusto niya. Pangalawa, yung architect ba na kukunin niya ay komportable siyang kausap, confident ba siya na magagawa ng tao na yun yung dream house na gusto niya. At pangatlo, ano pa man din yung concerns ni Lyra, kung gusto niyang ang banyo niya ay 18 banyo pero 2 floors lang naman yung bahay, kung yun ang gusto niya mangyari, dapat madidiscuss niya yun ng maayos dun sa architect kasi yun yung magde-design. So, that's how outsourcing works for business to another business. And once again, this kind of services, ginagawa ito ng mga big companies. They are well known of doing outsourcing kasi it's very costly expensive to always hire employees kapag may kailangan ka na solusyonan. Mas mabilis yung idea na huhugot ka na lang bigla ng tao kapag may bigla kang kailangang tapusin kaysa naman mag-hire ka pa
Mag-i-interview ka pa, initial interview, final interview, tapos may screening pa, may training pa, etc. So, napakahaba ng process, napakadami nung kailangan ilustay na pera. Pero pwede ka namang, kung pwede ka namang mag-hire ng mga dalubhasa ng tao para matapos yung trabaho na yun, then might as well consider it na mag-outsource na lang compare sa mag-hire ka pa. No, so, that's how outsourcing works for businesses. May question po ba? Questions, clarification? Wala. Ayan, may nag-lower down ng kanilang daliri. Okay. So, revisions lang dito sa 37 common outsource areas. Kung nagbasa talaga kayo, may mali ako dyan kasi 36 na ngayon nandun sa PowerPoint pero nakalagay ay 37. No, so, balikan lang natin yung two types of outsourcing. So, meron tayong tinatawag na voice-based and meron tayong tinatawag na non-voice-based. And in these 36 common outsource areas, majority of these outsource areas was non-voice based. No, mas maraming ino-offer na non-voice based na trabaho compare sa voice based. Kahit na apply kayo sa Accenture, mag-apply kayo sa Teleperformance, sa TaskUs, not all the time kakausap ka ng kliyente. Meron pa rin mga klase ng trabaho na naghahawak ka ng system, pwedeng business analyst ka, o pwedeng finance officer ka, o pwedeng sales officer ka, at hindi naman nagre-require ng oratory skills yung mga yon. Ang kailangan mo dun ay knowledge and hard skills. Kumbaga, hindi mo kailangan na magaling kang makapag-usap. And in these 36 common outsource areas, iisa-isahin natin siya. And then, bibigyan ko kayo ng examples kung ano yung mga work under that common outsource areas. No, so, one of the known na outsource services ay yung customer service and lead generation. No, so, yun nga yung mga call center agents na sila yung kumakausap ng mga clients kapag may concern sa billing, may concern sa accounts, may concern sa mga procurement nila, sa mga purchases nila. So, all of those types ng pagsagot ng queries and concerns ng mga clients ay mag-fall under customer service and lead generation. Second is yung social media marketing. Sa social media marketing, yung mga known na mga brand ambassador o kaya yung mga klase ng tao naman na magaling sa publication materials, na yung, familiar naman kayo siguro sa publication materials na yung mga nakita nating posting sa Instagram, sa Facebook, yung mga updates sa mga websites, ganyan. So, isa siyang klase ng non-voice based kasi yung skills na meron ka, dapat magaling ka mag-blend ng kulay, magaling ka dapat gumamit ng mga fonts, magaling kang mag-edit in a way. So, hindi naman siya nagre-require ng hard skills na speaking skills. Yet, pwede kang i-outsource kapag magaling kang mag-edit through social media marketing. Third is yung payroll processing. Okay, so sa payroll processing naman, ginagawa ito ng mga big companies na maraming employees. Like for example, si SM. Yan, si SM ay merong sandamukal na branches around the Philippines. And ang pinaka-nature naman talaga ng SM ay sila, enterprise, like retail shop. So, pagka sinabi nating retail shop ay bilihan. Kabilihan ng kung ano man, branded, local, pagkain, gamot, anything. No, so, yun yung pinaka-nature nung business na yon ng SM. Yet, may mga processes pa rin sila ng operations, may process pa rin sila ng production, may process pa rin sila ng human resource, ng marketing, ng payroll. So, yung mga certain offices na yun, commonly, in-outsource na lang ng SM yun. So, ibig sabihin, meron na ng ibang business na nag-handle ng ganong mga klaseng concerns. Like, for example, yung lahat ng SM under Region 1, may isang accounting firm na nag-handle ng payroll. Ganon. Hindi na sila mismo yung nag-aasikaso ng mga time in, time out ng mga employees. Hindi na mismo yung management ng SM yung nag-handle nun.
but rather, meron silang nakahire na isang BPO company or isang accounting firm na mag-handle ng mga payroll processing nga ng mga employees nila. Kasi, isipin nyo naman kung yung C-siblings, na may-ari ng SM, yung C-siblings, sila pa mag-iintindi ng mga pasweldo ng mga bagger, na mga security guard. Parang, paano pa magkakasya sa panahon mo yung pagko-compute no, ng mga pasweldo ng mga tao. So, ang nangyayari doon is, nag-hire na lang sila ng another accounting firm to process those kinds of things, which is yung payroll processing nga. So, yun, majority no, ng mga big companies, ganun ang ginagawa. They are just hiring accounting firms to handle the payroll of their clients. Ganun. Same goes with the bookkeeping and accounting. No, kung kunwari, kayo nga as a student, may feasibility study kayo, tapos hindi naman kayo magaling sa pagko-cross-check ng financial statements. So, ang pinaka-best way no, na naiisip nyo para ma-check if tama yung mga contents ng financial statement is to outsource an accountant. No, naghahanap kayo ng MBA, naghahanap kayo ng CPA para mapacheck sa kanila kung tama yung ginawa nyo. Ganon yung idea naman sa bookkeeping and accounting. Sa tax filing and tax preparation, usually, ang nag-aayos niyan, mga legal offices, mga notary office, yan yung mga pagbabayad ng amilyar, pagbabayad ng mga taxes sa BIR. So, imaginein mo na lang, si Henry C. nung nabubuhay, siya bang nagko-compute ng tax niya na ibabayad sa BIR? Siyempre, hindi. Kasi sa dami nga ng mga bagay na hinahandle niya, dahil marami siyang businesses, parang wala ka ng panahon no, para computein kung magkano pa yung tax na ibabayad. For example, yung SMRA lang, magkano kaya yung tax na ibabayad niya sa LGU, magkano yung tax na ibabayad niya sa BIR. Hindi na siya thing ni Henry C. para asikasuhin. Nag-hire na lang sila ng mga iba pang mga companies na magaling talaga sa ganong klaseng processes, which is yung tax filing and tax preparation. Next is yung creative work. No, kunwari si Charles ay may project sa school, tapos gagawa daw ng isang poster. Hindi naman magaling si Charles mag-drawing, so ang gagawin niya, i-hire niya si RJ. Sabihin niya, RJ, babayaran na lang kita ng 200, gawa mo ko ng poster, kailangan kasi sa buwan ng wika. Yun. So that is also a kind of outsourcing, kasi imbis na si Charles yung gagawa, si RJ yung gagawa, tapos babayaran niya na lang. So, sa creative work, marami nagpo-fall under dyan. Pwedeng mga paintings. Minsan may mga gano'n na nagpapa-portrait o kaya nagpapa-paint, nagpapa-personalize ng mga furnitures, nagpapagawa ng kanta. Ganyan. Dahil mahal na mahal mo yung jowa mo, nagpapagawa ka ng kanta, yun ang anniversary gift mo. Creative work yun. Tapos in-outsource mo lang. Kasi hindi man ikaw talaga yung nagsulat nun. So, ganun naman yung klase ng example sa creative work. And then, ito, super well-known, event management or events management. So, kunwari, may kasal, may debut, yan, para hindi na ikaw yung mag-handle ng preparation, mag-hire ka na lang ng mga tao to handle the preppings for your wedding or for your birthday. No, yung meron ng, sinasabi nila na all-in na, 200,000, meron ng, may pagkain, may decorations, meron na rin mga souvenirs. Yan, so, nakakuha nyo naman yung thought, no, na may mga ganon. Meron ba ditong nagdebo ng bongga? So, di ba, pag nagdebo ka ng medyo bongga, parang, wag kumausap ka ng events management, 80,000 all-in na po yun. Kumbaga, meron pang photoshoot, meron pang so, nandun na lahat, covered na lahat, na, imbis na sana ikaw yung magpe-prepare dahil ikaw yung may birthday or birthday ng mother mo, kasal ng mother and father mo, hindi na ikaw yung magpe-prepare, ibang tao na yung mag-aayos ng event. And then yung customer phone support, yan yung mga biglang tumatawag na kunwari may promotion ang Abenson, may promotion ang Home Credit, yan, so bigla na lang may magtatawag sa inyo na random calls just to tell you na meron silang offering na loans, meron silang offering na ganito, ganyan na like random calls from institutions na minsan mo lang nabilhan. Ganun. Sa legal services naman, yun, yung mga abogado.
No, so, syempre sa buhay natin, hindi naman tayo mag-hire talaga ng isang abogado para lang masabi na may legal team tayo. No, so, if kinakailangan ng sitwasyon at ng panahon na magkaroon ng legal team, tsaka lang naman tayo mag-hire ng attorney. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, sige, si Jairish, pag nag-25 siya, mag-hire na siya ng sarili niyang abogado. What for? Kung wala ka namang pagkakagamitan ng service. Na parang, kung kailangan ni Jairish na, kinasuhan ako ni Charles, cyber libel, kasi binuli ko siya online. Tsaka lang naman maghahanap ng abogado. Hindi ka naman mag-hire talaga for yourself na may personal kang lawyer. Not unless, big personality ka. Artista ka, o kaya politiko ka. So, yung mga big personalities, pwede mo pang sabihin na meron silang mga personal lawyer or may legal team. Pero pag mga tao lang na ordinaryo na bigla lang may mga certain issues na kailangan i-resolve legally, tsaka lang naman sila nag-hire ng legal services. And then, everything you do not enjoy. No, kagaya ng example ko kanina kay Charles na hindi man niya amats mag-drawing, magaling si RJ mag-drawing, hindi niya na-enjoy, so willing na lang siyang ibayad yung pagda-drawing just for the sake of it na matapos. O kaya naman, yung nanay ni Shekinah, tinatamad maglaba, magpapalaundry na lang. Kasi hindi niya feel maglaba ngayon. So, possible yung ganon. Kasi hindi kaya ng time. Maybe, working yung mother niya. Kaya naman, ay naka-OT sa work, ang weekends. So, imbes na sana mailalaan yung araw sa paglalaba, ay magtatrabaho pa. So, yun, magpapalaundry na lang sila for the sake of those clothes na maging malinis kasi susuotin din naman nila the following week. So, ganun siya. And then, yung web design, yan, yung mga ginagawa ng mga IT students or IT professionals natin. Sa healthcare services, yan, yung mga HMO benefits, HMO coverage. Diba na kung kunwari, si Ma'am Shania, biglang nagkasakit, kailangan operahan, ganyan, tapos may HMO benefit ako. So, technically, I will just use my card para makuha yung discounts, makuha yung coverage, makuha yung benefits. Yet, yung pag-aasikaso ng healthcare na yun, ay hindi naman ako. But, ang mag-uusap dun ay yung hospital at yung mismong healthcare services. No, ganun siya. Nababawas lang yung mga discounts, yung allowances. Pero, yung trabaho, para mabawas yun, yung mga gastusin na yun, hindi naman ako yung gagawa, kahit ako yung gumamit ng mismong healthcare. Kasi yung hospital nga, yung healthcare services, yung magpa-process. Yun naman yung example. And then, ano pa ba? Meron pa dito, human resource, research and development, computer programming, engineering, data entry, website optimization. Yan, sa human resource, kapag kinakailangan mag-hire ng mga psychologists, psychiatrists, kung may matter sa HR na hindi maayos. No? So, syempre, ang meron lang naman tayo, HR manager talaga. Or manager as the interviewer of the employees. Pero kung kunwari may matter na nagka-away, nagkabulihan yung magkakatrabaho, ganun. So, kinakailangan ma-check yung kanilang mga psychological test, ganyan. So, mag-hire ka lang ng psychiatrist or psychologist because you needed it, pero hindi naman siya lagi kailangan. Yan. So, sa research and development, ayan, so, commonly, ginagawa itong R&D sa mga public affairs. No, kunwari, yung eyewitness, kay Cara David na, or kay Jessica Soho, yung mga ganun palabas. Siyempre, may mga team na yan, ng mga research and development team. Tapos, humahanap pa sila ng ibang tao na makakasagot sa mga tanong talaga nila. Kunwari, may in-interview si Cara David na yung mga taga-Sulu, yan, taga-Tawi-Tawi, di ba? Mga nasa bundok na. So, para mapadali yung communication doon, mag-hire na lang sila ng tao from that specific place. Tapos, yung tao nila na yun na ma-hire or i-outsource, yung maghahanap ng mga possible na audiences nila for that specific coverage. Ganon. Hindi, yes, may mga moments na yung research and development team ng GMA yung pupunta doon sa mga probinsya, pero yung behind work nun ay may mga tao na sila na hinahire from that specific place para mas mapabilis
no, yung proseso ng pagkalap ng mga information na kailangan dun sa audiences. Na gano'n naman yung sa research and development. Sa data entry, yung mga encoder. Nakuha rin, nasa computer shop, ganyan. Tapos yung may-ari ng computer shop, nag-hire siya ng isang tao. Tapos kapag may magpapaprint ng project, magpapagawa sa Microsoft, ganun. So, di naman lahat ng nanay ay familiar, no, sa paggamit ng Microsoft Word, or ng Excel, or yung mag-print from Google Chrome na ipipaste sa Microsoft file, ganyan. So, yan, yung mga data entry, yung mga ganun, in-outsource na lang din. And then, ano pa ba? Yan, hiring, nabanggit na kanina, business application, digital marketing campaigns, video editing, content writing, skills you do not have. No, so, sa business applications, yan, yung paggamit ng mga software, paggamit ng mga systems, no, na yung ibang mga businesses ay hindi naman sila familiar sa paggamit ng system or pag-create ng system, then nag-outsource na lang sila ng ibang kumpanya na mag-handle. No, best example, yung school. No, diba tayo ay merong system na ginagamit, may portal. Yung portal na yun, hindi naman pagmamayari ng BSC. So, iyon ay pagmamayari ng ibang kumpanya na bumibili lang tayo ng lisensya. Ganon. Then, sa content writing, ayan, yung mga postings, yung mga captions, yan. Minsan, yung mga malalaking kumpanya, hinahire pa yan. Yung pag-iisip ng mga captions na nilalagay sa mga posts. Kasi, syempre, yung creative writing, medyo mahirap din siya, no, na iba kasi yung trends sa SOCMED na parang mabilis magbago na baka maaaring last week, ganito yung mga patok na salita na gamitin, tas engaging, tas this week iba na. So, nag-hire din sila ng mga tao na magaling sa content writing. And then, sa digital marketing campaigns, yan, yung mga brand ambassador, brand ambassadress, sa TikTok, sa Lazada, sa Facebook, Instagram, ayan. So, yung mga nagpo-promote ng mga brands, yun, mag-fall under siya sa digital marketing campaigns. And about dito sa digital marketing campaigns, isa to sa pinakapatok na part-time job ng mga personalities sa SOCMED. No, like for example, si Miss Ana Magkawas. Si Miss Ana Magkawas ang may-ari ng Lux Slim. Familiar kayo doon? Naririnig niyo ba yun sa TikTok? Si Miss Ana Magkawas, or baka ako lang nakakakilala sa kanya. Ayan, si Miss Ana Magkawas ay, syempre, pinapromote niya rin yung sarili niyang product. Pero meron siyang mga social media artists or mga content creator din na mga brand ambassador niya. Like for example, sila Queen Dora, ano pangalan ng team nila? Team Bardagulan. Yan, sila Pearl, sila Benedict Cuwa, sino ba? Si Nico Badayos. Yan, yung grupo ng Team Bardagulan. Sila Cesabol. Ayun, mga content creator yun na parang well-known for comedy sa SOCMED. Yet, kinuha ni Miss Ana Magkawas na nagpo-promote. Ay, tama ba ako? Or si Brilliant Skin yun. Kasi parang gano'n, napapaghalo ko na yata. Or si Miss Glenda yung sinasabi ko. So, sila yung mga big entrepreneurs sa wellness sa TikTok. Tapos, nag-hire sila ng mga content creators para i-promote yung products. Sa tingin nyo, bakit kailangan pang gawin yun ng mga brands? Na bakit kailangan pa nilang mag-hire or kumuha ng mga ambassadors? Ano kaya yung reasons kung bakit ginagawa pa nila yung ganun? Kasi in the first place, they are already known in the market. Kasi nabebenta na, marami ng sold. Pero willing pa rin sila to pay specific amounts for those individuals just to promote their product for 2 to 3 videos, 5 videos. Sa tingin nyo, bakit ba kumukuha pa talaga ng brand ambassadors yung mga brands? Yan, sabi dito ni Sherlyn, para po mas mapalawak pa yung pangalan ng company sa mga fans na content creator. One thing, thank you. Yan, isa yan sa importanteng bagay, to widen the audience. Tama si Sherlyn doon sa sinabi niya. Sa tingin nyo, ano pa? Bakit ba kinakailangan pa nilang mag-hire ng content creators for
for somehow promoting their brands or their products bukod sa mapawiden yung audience? Yes, Lyra? Alright. Ganda rin yung pinuntahan niyang topic. Thank you, anak. Yun doon sa influence. No, naka-embed na doon yung influence sa mga images no, ng brand ambassadors or content creators. And commonly known no, sa mundo ng marketing yung word of mouth na kapag ka may influensya ka at yung mga tao bukod sa kilala ka ini-inspire no, na maging kagaya mo, it's not that hard for them to follow you or to gayahin ka sa mga ginagawa mo. Ayan, nabanggit pa nila dito para makapagbigay ng honest review. Yan, isang magandang tactics din yan for businesses no kapag sila ay nakaka-receive ng honest review from their ambassadors. Then para po sa consistent image ng brand, kung ano yung uso na ipopromote ng fave content creator. So, ayun, yung mga sagot nyo tama naman. Yun yung mga reasons kung bakit nag-hire pa ng brand ambassadors yung mga businesses. But in reality, it still deals with the money matters. No, na kaya ka kukuha ng mga big personalities, kaya ka kukuha ng mga well-known content creators is you wanted to have or you wanted to gain more sales bukod dun sa kinikita mo. Like for example, sobrang influential ni Ann Curtis. Di ba, kilala si Ann Curtis na gorgeous, na maganda, EG, ganyan, na it girl, ganon. So, ang ganda-ganda nung nung image niya sa Madla. Tapos, bigla siya nag-promote ng Jollibee, na in the first place, ang Jollibee ay kilala naman na. Pero mas tumataas pa yung sales ng Jollibee because si Ann Curtis ay kilala ng matatanda. Si Ann Curtis ay idol ng mga kadalagahan, crush ng mga binata. Tapos, ina-idolize ng mga young girls. No, tapos, nagiging crush din ng young boys. No? So yung image na meron sila, mas nakakatulong no, for the businesses to earn more. Kasi, at the end of the day, yun pa rin naman yung konteksto kung ba't ka magnenegosyo para mas kumita. Na imagine niyo na nga lang, 'di ba? Kung nakakanood kayo or nakakabasa kayo ng mga contents about brand promotion or mga promotional videos sa TikTok na ang binabayad sa kanila sa isang video or hanggang 5 video ay 100,000. So imagine that kung ikaw yung business owner, why are you willing to pay 100,000 to one person just for the sake of your brand to be promoted? Siyempre, alam mo kasi sa sarili mo na may assurance ka na yung 100,000 na yun na ibabayad mo dun sa tao ay mababalik sa'yo ng hindi lang 100,000 kundi baka mag-triple o mag-doble pa. Tapos imagine niyo ang lalaking mga tao yung kinukuha ng mga yon na imagine niyo na lang, syempre ang mga talent fee nun habang mas sumisikat, mas tumataas. And syempre habang mas sumisikat sila at mas tumataas yung binabayad sa kanila, dapat mas malaki din yung nagiging kita ng mismong brand from them. So, ngayon talaga sa social media, alam mo, minsan napapaisip na lang ako, sana maging TikToker na lang ako, huwag na ako mag-teacher, parang mas mayaman pa sila sa akin eh. Pero mapapagano ko na lang na, maging komedyante na lang kaya ako sa TV. Baka mas yumaman pa ako kaysa gantong formal yung work ko. Di ba, minsan may mga ganong thoughts tayo na, magpapansin na lang ako sa TikTok, ganyan, para magkapera ako. Kasi parang ang bilis-bilis ng pera sa social media. But then again, it just happened because meron ka rin namang dapat ipuhunan no, na talento, may ipuhunan ka na skits, may ipuhunan ka na content. No, yun kasi yung mga pambalan nila doon na nagiging trustworthy sila sa mata ng mga entrepreneurs. Kaya nakukuha sila as brand ambassadors. No, pero ayun, sana sa past life ko or sa next life ko, maging TikTok content creator na lang para milyonaryo din ako. Kasi
okay naman yung trabaho, pero parang mas malaki yung kita nila. So, pupunta sila sa iba't ibang bansa, ganyan. Kita nyo ba yun, yung grupo daw ng mga toxic, sila Miko, sila Daniel, sila For the Person, ganyan. Parang ginagawa lang nilang Maynila ang ibang bansa. Diba? Parang, how come? Kasi iba nga yung sistemahan doon, no, sa social media. Pero, may gain sila kasi may pinopromote, may binibenta, ganun. And, yung klase ng trabaho na meron sila, kung i-relate natin sa subject natin, digital marketing campaigns yun. Outsource sila. Hindi naman sila directly hired. No, ang pinopromote kasi nila, paminsan yung business nila, pero yung iba naman ay meron na sila mga affiliates. No, familiar naman siguro kayo sa affiliate, yung may pinopromote silang brand, di man sila may-ari, ganun. So, yun, mas kumikita din sila sa mga ganong matters. Ayan, next, ang dami ko sinabi about dun. Pero kasi yun yung pinaka well-known sa atin ngayon eh. Even ako na kasing tandaan nyo, kasi Gen Z lang naman tayong lahat. I mean, pareho lang naman tayo ng algorithm ng social media. So, kung ano yung nakikita nyo, di naman nakikita ko sa accounts ko, sa Facebook ko. Di man lahat magkakapareho. Pero, syempre, may same contents. No, kaya ko siya nabigay na example. Then, ano ba? Ayan, yung sa video editing. Di ba? Kilala nyo naman yung Team Payaman. Di ba yung Team Payaman, may mga editor sila. Di ba si Kong ang nagtatrabaho, si Kong ang nag-film, si Kong ang artist nung mismong vlog. Yet, hindi naman si Kong ang nag-edit. May mga editor siya. So, nag-outsource siya ng mga skillful na individual na magaling mag-edit para gawin yung kanyang mga vlogs niya. So, ganun din naman yung ibang mga vlogger. Bibihira na lang ngayon yung nagsiself-edit. Not unless hindi ka pa ganun kayaman or hindi pa ganun kadaming ginagawa mo kaya kaya mo pang mag-edit ng sarili mong videos. No, pero usually yung mga kilala na, yung malalaki na vlogger, yan si Alex Gonzaga, si Zainab Harake, ayan, may mga team na yan na sila na yung nag-handle nung editings sa kanilang mga amo, yung mga video and such. Yun. Tapos, email management, calendar management, booking appointments, data storage, inbound marketing, manufacturing and production, calendar management. So, dito sa mga examples na to, siguro yung pinaka well-known is yung booking appointments. So, kung meron na sa inyo nakapag-ibang bansa, tapos ayaw nyo na ng hassle, maghanap na lang kayo ng travel and tours, tapos yung travel and tours na yung mag-aasikaso ng lahat. Itinerary nyo, magbubook ng flight nyo, hahanap ng metro nyo, mag-aasikaso ng eSIM, and the likes. No? So, as mga travelers, ang tanging bagay na lang na kailangan natin is to provide the money na ipambabayad sa kanila. Tapos sila na lahat mag-a-arrange. So, yun, email management, yan, yung mga executive secretary, executive assistants, yan yung mga trabaho nila. Na, for example, ako, email management yung another part-time job ko na meron akong isang business na, actually BPO company siya, na yung email management na ginagawa ko ay yung account ko nakaka-receive siya ng 15,000 emails per day. No, so, yung 15,000 emails per day na yon, ikaw ang magsisend ng mga emails na concerning sa supplies, ikaw magsisend ng email na concerning sa HR, ikaw magsisend ng emails na concerning sa production. So, parang hihimay-himayin mo in a way yung emails, tapos isisend mo doon sa mga certain offices na dapat naman talagang maka-receive ng specific email na yon. So, ganun yung email management. Sa calendar management naman, ayan, yung nagpa-plot ng mga schedules. Yan, minsan yung mga planning, what do you call this? May mga companies na nag-handle ng planning ng mga iba pang kumpanya. For example, si Ayala Malls, di ba? May mga Christmas party, si Ayala Malls ay merong mga get-together, may mga company meeting, ganyan. So, kung iisipin pa yun ng bawat managers ng lahat ng Ayala Malls, magiging congested na yung kanilang trabaho. So, mag-hire na lang sila ng mga management team na nag-handle ng calendars talaga, ng schedules. May ganon.
sa well-known yun sa mga big companies. Pero kung ano ka lang naman, maliit na institusyon, siguro ang pwede mong i-hire dyan sa calendar management is, kuwari, baker ka, tapos like everyday ka may production, ganun. Tapos mag-hire ka na lang ng secretary mo to check yung mga messages sa Facebook, kung may order ba, anong date yung order, ganun. So, pwedeng ganun sa calendar management. And then, ayan, cleaning services, CRM integration, company newsletters, training, e-commerce, firm and cybersecurity, podcast production. Yan, yung cleaning services, yung mga, ayan, naglilinis ng condominium, pag wala ka ng time, mag-hire ka na lang ng, nagtitrim ng damo, yan, yung mga ganyan. So, di ba, pagka may mga hacienda, may mga katulong, ganun. Or minsan, pagka may mga farm, tapos nag-outsource na lang sila ng mga nagtitrim ng damo, nagtitrim ng mga kung ano-ano mga dahon-dahon dun sa bahay. No? So, yun naman yung klase ng cleaning services. And then, yan, yung CRM integration, computer-related yan, sa company newsletter, ay, yan, yung mga articles na nila-launch online or articles na pinapublish online. Paminsan yung mga editors and writers niya ng mga big companies ay in-outsource na lang nila. Siyempre, kuwari, SM ka, mag-hire ka pa ba ng magaling na manunulat? Siyempre, hindi naman yun yung pinaka-context nung operations. Kaya, ang gagawin mo na lang, kung may kailangan kang gawin na company newsletter, mag-hire ka na lang ng mga editors and writers at that specific moment kasi nun mo lang naman kailangan, hindi mo naman sila laging kailangan. And then yung podcast, alam niyo naman yung podcast, no, yung podcast. Then sa e-commerce, firm and cybersecurity, yan yung mga, for example, sa laptop, maglalagay ka ng antivirus, ganyan. So yung antivirus, hindi naman Acer ang may-ari, hindi naman Apple ang may-ari ng antivirus. Bibili ka ng license para makuha mo yung operations nila. So, in-outsource mo sila. Ganun. Then, sa training, kapag mayroong mga strategic planning sa company o kaya naman may mga trainings na ginagawa ang isang kumpanya, nag-outsource sila ng mga skillful individuals na magtuturo doon sa kanilang mga empleyado. May talk, financial literacy. Para masabi mo na okay yung magiging flow ng talk, kukuha ka talaga ng mga personalities na kilala sa usaping pera. Pare, si Chinkitan. No? So, yung training na maibibigay mo dun sa mga tao mo, ay maayos kasi kilala si Chinkitan sa field ng finance. So, ganun naman yung sa trainings. Meron pa ba to? Ayan, wala na. So, yung mga 36 common areas na ina-outsource, napansin nyo, ang dami kong nabanggit na hindi naman voice-based. Siyempre, siguro i-require ka pa rin ng kaunting communication skills, pero ang dami pang mas available na trabaho na hindi naman kinakailangan ng good oratory skills. Kailangan mo na siguro makipag-converse ng kaunti, makipag-usap ng maayos, pero hindi naman kailangan na magaling ka sa English, hindi naman dapat magaling ka mag-pronounce ng mga words, kasi yung iba pa na mga outsourced areas ay non-voice talaga. So, maybe in the near future, no, may ilan sa inyo na maging interesado sa pagtatrabaho ng mga bagay na nabanggit ko. And commonly, yung mga BPO companies sa Pilipinas, nag-o-offer sila ng wide range of services, both voice-based and non-voice-based. So, yun lang yung gusto kong i-emphasize dito sa part na to. Yeah, pero nagets naman, mga anak. Like, nagets nyo naman yung context ng lahat ng mga nabanggit ko. Like super dami. Like, super dami, diba? And, ayun, madami pang ibang bagay na pwedeng i-outsource. Ayan. So, itong discussion natin, medyo patapos na to. So, ang pag-uusapan na lang natin ay yung advantage and disadvantage ng outsourcing, as well as, bakit nga ba nag-outsource in the first place yung mga companies. So, nabanggit na natin to kanina sa mga flow ng discussions na sinasabi ko. So, parang dito nga sa why do companies outsource,
Una is, it improves opportunity for growth, increases effectiveness and efficiency, reduce expense, and risk sharing. Sa improves opportunity for growth, yun, kagaya na nabanggit natin sa mga social media artists, sa mga content creator na nawawiden nila yung audience, no, para dun sa brand, mas nabibigyan nila ng opportunity yung brand na kumita. And kung pag-uusapan naman natin ay business to business setup, syempre kung si SM hindi siya nag-hire ng ibang accounting firm, baka na-stuck lang sila dun sa mga lumang process ng payroll. No, na dati kasi hindi naman talaga card system, hindi naman ATM or wala namang HR or payroll na accounts. Usually nakasobre lang or inaabot lang talaga ng physical yung pera. Pero ngayon may mga mas madali na yung processes kasi nakasystemize na siya through banks. No, so nagkakaroon sila ng ideas or opportunities for growth as individuals. And then sa increased effectiveness and efficiency, yan, sinasabi naman dyan na when we talk about effectiveness, no, it might be costly or it might be expensive, but it is 100% sure na that thing will succeed. And efficient, no, as much as possible, you wanted to finish the work right away kapag pinag-usapan yung efficiency. So, yun nga, kagaya nga dun sa events management, no, na mag-outsource ang isang kumpanya, may Christmas party sila, mag-outsource na lang sila ng events management na mag-handle ng kanilang Christmas party para effective magawa yung kanilang plans for the party and efficient dahil may mga empleyado rin naman yung events management na mag-work. Now, mag-work para maging successful yung Christmas party ng isang company. So, it increases effectiveness and efficiency. Sa reduce expense, nabanggit nga siya ni Jacob kanina, na yung labor cost kasi dito sa Pilipinas, hindi ganun kamahal. No, kung kunwari international company ka, tapos mag-hire ka ng mga Filipino, mas makakatipid ka talaga kasi yung sweldo nga na pwede nilang ibayad sa kanila mismo kung kunwari US base. Tapos yung swelduhan dun ay iba compare sa swelduhan natin. So, dito tayo sa Pilipinas, hire ng mga tao, bayaran na lang natin sila ng medyo mataas na nakasanayan nilang sweldo. No, kung yung minimum wage dito, like bi-monthly or monthly ay 20,000, tapos nasa international company ka, na-offeran ka ng 30,000, malaki na yun sa mata ng mga Filipino pag ganun yung kanilang sweldo. Pero kapag nasa ibang bansa ka, hindi mag-work yun kasi $100 lang yun. Ay, $500 lang yun. Yung 25,000. So, kung doon ka sa US nakatira tapos kumikita ka lang ng $500 per month, parang hindi siya enough for the living cost na meron. Yet, dito sa Pilipinas, okay lang na $500 yung sweldo mo kasi more or less 26,000 na yun. Ganun na yung presyo. Parang malaki na siya sa mata natin. And, yan, lastly, yung risk sharing. Yun, dahil nga, risk sharing, dahil dalawang negosyo na kayo na nag-handle ng operations, ikaw as company na dapat naman talaga nag-handle ng certain concern, ay naipapasa mo sa iba yung problema, napapasa mo sa iba yung paggawa ng solusyon. So, napapag-sharean, no, yung risk nga na tinatawag. Yan. So, yun naman yung reasons bakit nag-outsource yung mga kumpanya. And then, sa advantage of outsourcing, yan, you get more experts. Ito ay nabanggit ko na, so babasahin ko na lang. You get more experts, things get done fast, able to focus on what matters most. You can share some risk. You can reduce costs. You can work around the clock and simplify project management, simplify work relationship. Efforts are more targeted and you get peace of mind. And on the disadvantage of outsourcing, you lose some control. There are hidden costs. There are security risks, you reduce quality control, and you share financial burden. So, those advantages and disadvantages, yun, nabibigay ko naman na siya sa example kanina, kaya pinasa ko na lang siya, kasi same thoughts lang naman siya. Ayan, meron ba kayong tanong, mga anak? Yun lang naman yung flow ng discussion natin today. Medyo ang haba, kasi sa recordings ko ay 59 minutes na ako.
Yan, may questions po ba? Clarifications or things you wanted to share sa naging flow of discussion natin? Interesting pag-aralan yung BPO kasi yun, nakaka-surprise na itong subject na to maaaring hindi kayo familiar nung umpisa o maaaring hindi ganun ka-importante sa inyo, pero trust me, kapag nagtrabaho kayo, magulat kayo, baka dito nyo pa i-try mag-apply, ganun. Kasi yun nga yung maraming offerings na trabaho compare sa other jobs. Ayan, may questions, clarification, you can react heart or thumbs up if wala, para makapag-go on na tayo dun sa yan, wala naman. So, yan, thank you for listening sa discussion ng topic or the first lesson in BPO. And once again, we just talk about the introduction to outsourcing, different types of outsourcing, the 36 common areas that can be outsourced, why do companies outsource, and the advantage and disadvantages of outsourcing. Yan, so I'll stop the recording.